Pwede ka bang mag-combine payment kapag insufficient ang credit limit mo sa SPayLater? Tara, alamin natin. So ito nga, pumunta ako sa Shopee dahil meron nga akong biglaang kailangan bilhin. At dahil wala pang ang budget is pumunta ako sa aking SPayLater para tignan ko kung magkano na lang yung credit limit ko pa na natitira. At ito nga, kung makikita nyo is 95 na lang yung natitira ko pang credit limit. Dadagdagan lang yan kapag nagbayad ako ng aking next bill. Dahil nga sa tingin ko mura lang naman yung need ko bilhin, ay nag-go na ako dito sa aking SPayLater. So ito siyang binder. Need ko kasi siya para sa mga document. So ayan, pumili lang ako ng color at in-add to cart ko na rin siya. Kung makikita nyo rin na meron akong 5 pesos off kasi nag-follow ako mismo sa shop. Tapos meron din akong free shipping na voucher kaya in-avail ko na rin yung para makatipid din ako lalo. So ngayon ay magpo-proceed na ako sa checkout. Makikita nyo is 108 ang total niya. Pero kanina nga diba 95 lang yung total na credit limit ko sa SPayLater. Pero kahit na ganun is makikita nyo na napipindot nyo pa rin yung SPayLater at makakapag-select pa rin kayo kung ilang months nyo gusto siyang bayaran. Pero kapag mas sinum nyo pa ay makikita nyo ito. Sufficient limit. Pay the remaining amount with other methods after checkout. So ano nga ba ang ibig sabihin yan? Need natin bayaran gamit ang ibang method ang remaining amount. Sa case ko ay need ko pang magbayad gamit ang other payment method ng 13 pesos. So ayan, ipi-place order ko na siya. Kung 6 months nga pala yung pinili kong payment method para sa SPayLater. Sa place order nyo ay may ganitong lalabas. Choose your second payment method below to pay for the remaining amount. Pwedeng Shopee Pay o kaya e-wallet. Maraming choices dito sa e-wallet, kaso nga, hindi pwede dito yung GCash dahil nga yung pinaka-limit ng GCash is 50 pesos daw. I mean, yung minimum amount na kailangan i-cash in is 50 pesos daw. Tapos ayan, may Cebuana, may Palawan. Tapos meron ding over the counter. And maraming choices yan. At itong lastly ay itong online banking. Dahil nga 12 pesos lang naman yung need ko, hindi na ako gumamit ng GCash at cash in na lang ako sa Shopee Pay. Inak ko muna siya, huwag kayong mag-alala kasi mapupunta naman yan sa pending payment. Dito makikita nyo siya sa to pay. Yung limit lang yan kaya dapat madali kayo makapag-cash in or makapagbayad. So yan nga, pumunta na ako sa Shopee Pay at nag-cash in na ako agad-agad. Gamit ko rin pang-cash in is yung GCash. Ganda kasi dito is wala kayong minimum na amount. Di kagaya kanina na 50 pesos dapat, ito kahit magkano ay pwede. Pero syempre nga, may charge siya. So ang nilagay ko lang dito ay 15 pesos. Sinobrahan ko na siya para sure. Meron daw siyang 2% na fee, which is ano lang siya, 30 cents lang, kaya okay na rin. So yan, nilagay ko lang yung details ko sa GCash. As ayan na, nakapag cash in ako agad sa Shopee Pay. Meron na ako dito 20 pesos, sobra-sobra pa para sa kailangan ko. Kaya pumunta na ako agad dito sa aking order at pininaw ko na siya. Pagka pinindot nyo yun is may ganitong lalabas. Babalik lang siya kagaya kanina at i-choose na natin yung Shopee Pay dahil nga meron na tayong sapat na pera. Yan nga, nag-confirm lang ako ng payment tapos yung mga pin yan, pinipindot ko. Nakablock siya kasi hindi siya pwedeng ma-videohan dito sa Shopee. Ayan, successfully payment na ako. Kita nyo na nag-combine payment ako gamit ang SPayLater at ang Shopee Pay ko. Ang bill ko naman ay every 15th of every month. Ganda to kasi dun sa Blue App ay walang ganito. Wala siyang option na combined payment, hindi kagaya nga dito na meron. Kaya makikita nyo na to ship ng order ko at okay na okay siya. Kaya thank you for watching. Yun lang!